SRG, and SRG na naman really wanting to secure their place. Nakakuha sila ng kill onto Stormy, so kahit paano may bawi pa rin talaga ang Team At Falcons. saka kita mo na yun eh. Kung nandun ka sa loob ng brush, meron pang maliit na smile. Napangiti si Good Night. Sabi siguro ni Good Night kay Kenji, gulat ka no? At gugulat tayo ngayon. Kinasa na nga yung Feathered Airstrike. Sekis nag-focus muna dun sa Turtle. Makuha ng SRG yung Turtle nila, pero this time wala silang casualties. Walang bawi yung Team Falcons for the diversion play. Hindi. Wala. Hindi tayo, nagtatansyahan na eh. By the way, good night 513, na-zoom in natin ang kanyang KTA. So still, isa siya sa mga kinakailangan hanapan dito ng sagot or shutdown, if not, ng Selangor Red Giants. Pero may maaga siyang blood mix na nakuha. Kaso sakit din ng damage ni Sekis kahit anong sabihin natin. Naabot ba ron? Mukhang hindi, pero sagot na Earth Shatter. At natutunan yung power of Wilderness, kinailangan mag-Ugi Shadow kill ni Kenji rito. Pero hanggang saan siya dadalhin? Makakatakas pa naman siya with a Quad Shadow, pero may trade pala na ginawa ang Selangor Red Giants sa bottom lane. Bumagsak na ang Torre doon sa bottom lane. And another diversion play for Stormy. Aabang talaga. Pag-aabangan nila dito si Lark. Trying to get another pick-off. Kasama din naman dito si Innocent. Pero kasi si Super, alam mo, para sa akin, sobrang activated ni Super this game eh. Mas comfortable siya getting the setups na kinakailangan niya. And also at the same time, providing vision. Ayan na kayong onward shatter combination. Good night, hindi pa naman kinakasa yung Feathered Airstrike. Pero naka-counterplay pa nga doon si Gram. Sinusulit yung kanyang last life doon. Penalty zone, dito tama. Yums, tatamaan ng Feathered Airstrike. He's gonna fall down. The counter engage once again from Team Falcons. Medyo soaring high sila ngayon dahil nakakuha pa sila ng isa. Stormy is gonna fall down. Babanggit mo lang rito kay Super, nakahanap siya ng isang magandang setup on to Cram. Na again, ay compared to previous Ruby XP laners na nakikita natin, nag-focus din siya sa pag-pick up muna nung kanyang War Axe. So meron siyang, kumbaga, aasahan na damage mula rin dito sa Ruby niya. Pero at the same time, ay doon nga slightly na-compromise yung kanyang, sabihin na natin kahunatan. Kaya naman hindi na rin naging masyadong hesitant ang Team Falcons na talagang i-commit na lang din doon yung kill on to Cram, knowing na hindi rin or meron din silang, kumbaga, ideya sa kung nasan yung ibang mga members ng Selangor Red Giants at the time. Pero papaano na lang ito babawiin ng Selangor Red Giants kasi maganda yung diversion nila sa bottom lane. Kaso si Yums ay mahahanap. Sasapat pa yung damage pero there's strike andun at mukhang sasapat na nga, wala na siyang lalapitan na brush. Pero sino makakuha nitong turtle objective natin? Ay, nag-concede ngayon pwede pumasok pero si Sekis makakakuha. Penalty zone, tatamaan siya ngayon. Wala pa naman namamatay dito sa Team Falcons. And the counter go from Gram. Hyper-Bennett play, ginamit na nga din pero parang pinapaikot ang Team Falcons once again. He's gonna fall down. Nakuha ng SRG ang Turtle pero Team Falcons wants to go for the kill. Wiki shadow kill kay Sekis. Tutuloy ba niya? Tatakas lang naman sila pero Team Falcons continuously finds those kinds of exchanges. Ayaw nilang bigyan ng momentum yung SRG. Tuwing nakakakuha ng objective ang SRG, whether the Turtle, whether tower takedowns, parating gusto ng Team Falcons may sagot sila. Kaya tayo hindi nauubusan ng aksyon eh. Etong kills na nakikita natin ngayon, mahigit doble na siya nung kills na nakita natin nung game 1. Tama! Kanina, sa isang team lang nagmula lahat ng yon. So ito talaga, nakakabawi at nakahanap ng kumbaga groove yung Team Falcons sa kung paano na nila ilalaban. And actually, even sasagutin yung composition na meron ng Selangor Red Giants. Kasi at first parang iisipin mo, ang ganda na agad no Louie Roger pick up na meron sila. Tapos to think na meron silang direct answer doon sa Assassin Jungle na hawak dito ng Team Falcons. Pero mukhang ngayon ay nagkakasubukan na sa kung paano nila mas pagaganahin itong lineup nila. Pero grabe ang pagka-mirror na nangyayari dito sa ating laban. Hindi nga nila alam kung nasan si Kenji though. At even Kenji mukhang hindi niya alam at wala silang impormasyon. So kinakailangan mag-ingat dito ng jungler ng Team Falcons. Oy, teka lang Okay, naging patient dito ang Team Falcons. Wiki shadow kill kaya naman all in na nga sila doon. Isang paikot nga lang ni Gram. Hindi na nakaalis si Kenji. Ito na yung sinasabi may diversion play pa. Okay, alam nila na merong natitira doon sa baba. Kailangan lang talaga nila hanapin. Nahanap na nga na yun ni Yums. What a 5-man rotation. Pinapaikot talaga nila ang mundo ng Team Falcons. Napilitan mag-penalty zone pero hindi masusustain ang damage. Ginamit na nga ni Super ang kanyang primal rat. Nakikipag 1v1. Micro-1 na lang to! Super! With a super kill on to Sekis. Pero Stormy, babawiin naman niya ang jungler niya. Pinatay na mismo. Etong si Super. Balikan natin dito sa ating STC replay. Napakalaking bagay na nagpakita dun si, or at least nagkaroon ng ideya ang Team Falcons kung nasa si Sekis. Nandoon siya na sa bandang purple buff nung Team Falcons. Hindi
tinuloy ni Ding yung kanyang recall. Pero unknowingly, napakarami ng players ang nandun at ready mag-engage and mag-take out doon sa kanya. At naging unfortunate yun for Team Falcons. Pero syempre maganda ang naging trade din considering na yung jungler dito ng Selangor Red Giants ang nawala. But even without the jungler, tignan mo naman, nakuha na ng Selangor Red Giants ang Lord. Kahit nakare-respond lang dito ni Sekis, okay lang yun sa kanila. Walang nakalapit whatsoever mula sa side ng Team Falcons. Si Yams kasi handang mamatay para sa objective eh. Kaya kahit wala pa si Shekis doon, binaburst down na nila kaagad yung Lord. Alam nila na si Yams, sige, tiwala kami sa'yo. Hanapin mo lang kung nasan si Kenji. Hindi na namin papansinin niya na kahit Shekis, di na ako re-retry, okay lang, makukuha natin yung Lord. And at the same time, ang ganda din kasi ng kit nila ngayon, specifically kay Stormy. Kung mapapansin natin, maraming mga cross-map plays na nagaganap, pero it's always SRG na nauuna kasi kaya nila kaagad rumespo sa kabilang lane if ever na sumusobra na yung Team Falcons eh. Kung isipin mo, ang taas na mobility ng Team Falcons compared to Selangor Red Giants no? Pero meron kasi silang isang bagsakan din. Ayan in na a naman, sense, na mabilis ang response nila na magkakasama na yung magagawa. So now, with the Lord in their hands, ay mukhang susulitin na naman nila ito. Talagang sasagarin na tuubusin lahat ng outer turrets na meron ang Team Falcons. And now, they're left to defend. Kinakailangan nilang ingatan yung mga counter-engage na meron sila. Pero in airstrike, nariyan na at si Kram ay pumasok pero mukhang nababurst down siya ng Team Falcons. So siya ang magiging kapalit at trade at madedepensahan ng Team Falcons yung kanilang mga tore. Ganda ng counterplay doon ni Super. Yun din naman kasi yung threat or temptation pag isa kang Ruby. Yung gusto mo talaga lumapit as much as possible. Oo nga eh. Pero yung mga moments kasi na lumalapit siya, hinahanda kasi ni Super yung onward niya. Handang-handa parati ka kay Kram for a counter set. Kaya nakita natin doon, kahit ang ganda sana ng pwesto ni Kram, isang I'm offended day lang, kayang-kaya na niya mahuli doon si Goodnight. Oo. Andun parati si Super eh. Napakaraming sagot actually kay Kram, no? Pati yung Curse of the Crow dito ni Goodnight, basta masakto niya lang at basta ng kahit mabilisan lang etong si Kram. Lalo pa ngayon na ang dami nga nilang nabanggit mong pwedeng i-layer the crowd control and of course magiging source of damage para rito, especially kay Kenji na kung titignan natin ay nahanapan nga lang ng bawi at sagot ng Selangor Red Giants dahil currently sitting on a 254 KDA siya at hindi yun maganda para sa kanyang Sky Piercer na Oo. first item. First item pa naman yung kanyang Sky Piercer, so matik. Ilan na yun? So, 30, 60, 150% na yung nabawas sa stock. Mahigit pa sa mahigit. Marami na. So, yun yung kailangang fact na kinakailangan talagang harapin ng Team Falcons. But at the same time, si Lark kasi hindi pa rin naman na siya shutdown. 008, so reliable pa naman yung damage na makukuha sa kanya. And Goodnight ngayon, kakapick up lang din naman ng Divine Glaive. So, in terms of damage, hindi rin naman magkukulang yung Team Falcons. But it's all gonna boil down kasi talaga sa setups. Yeah. Paunahan si Kram, si Goodnight, si Ding, tsaka na rin si... Sino pa ba pwede? Si Kram talaga kasi main crowd control lang talaga ng SRG. Unless yung dispersion rotation Ni Stormy. ay kumonekta para rito sa Team Falcons. Pero other than that, mukhang engage. Sinimula na nga rito ni Ding. Makakauna nga ba ang Team Falcons kasi only shadow killing unit na. Pero napaghiwa-hiwalay kasi yung damage. At ang ganda ng hugot! Pero si Super! Tapos siya pa yung nakuha ng Selangor Red Giants. Pareho silang nag-flicker doon. Parang nag-cancel out pero bago pa mapuntaan ni Super yung kanyang destination, na-burst down na siya kagad ng SRG. And that was a good pick-off dahil that's an opening kagad for SRG to get an uncontested Lord. Pangalawa na ito sa kanilang pangalan. Nararamdaman mo yung chemistry na rin in a sense nung dalawang side laners ng Selangor Red Giants, no? Mababalikan natin ever since pa lang. Pero teka, ginulat na naman tayo rito dahil binurst down si Ding! At yung Fracture ay nakaabang na rin, kaya naman hindi na siya mabubuhay. Ang ganda ng angulo nung feathered airstrike ni Goodnight, pero mabilisang out kasi mula sa Selangor Red Giants yung nangyari. Ako po, 4 days in the group stages, kung i-count mo pa yung wildcard, ilang araw yung 3, 4, basta marami na tayong araw dito. Alam natin yung epekto ng Louie, hindi talaga pwede ma-open. Matic pickup kasi yan, katulad ng pag-pickup dito ni Kram kay Super. Primal Rat, kinasa na nga para makatakas, pero like and bounce from Innocent will finish him down as the top lane. Butas na nga rin for Team Falcons. Transitioning dito sa mid lane. Kinakailangan na malupitang depensa sa Team Falcons. Ding buhay naman with the penalty zone, pati na rin Flicker. Kinasa na nga niya para madala yung mga minions. Pero ang ganda ng pagkart ng stun doon ni Goodnight. Nag-tower lock na nga yung SRG. Nag-jump pa rin naman yung Lord. Pero unti-unti silang pinapatumba ng Team Falcons. Stormy nandoon, nag-Flicker
Kinakailangan mag-ingat ngayon ni Lark at ni Super dahil silang dalawa na lang ang natitira. And ito na muna ang senyales na mag-ingat ang Selangor Red Giants. Hindi pa tapos ang ating laban. Heartbreak kid pala to si Cram eh. Yung moment na akala mo, ang ganda na! Ang ganda na eh! Ang ganda na ng Dabenza! Tingnan mo naman kasi War Axe tapos naka Queen Swings. Diba? Oo! Baka taas nung nakita nating balik buhay din para dito sa Ruby at balikan natin sa STC replay kung paano ito nadepensahan ng Team Falcons. Sobrang close call na nun. I mean, nakita mo na yung ibang players dito ng Selangor Red Giants na talagang pumaikot na dun sa base eh. Kasi kinailangan na nila mag-alat ng ito, didistansya ko, ilalayo ko, hindi ko palalapitin, padedepensahin yung iba. Pero umabot na rin sa punto na mataas-taas na rin yung damage na hawak-hawak dito ng ibang players ng Team Falcons. Kaya naman, kailangan mo na rin yung respetuhin. Lalo pat kung titingnan mo, ni isang beses hindi pa nga nila nabibigyan yung gold laner ng Team Falcons. Di ba nga talaga, very safe maglaro itong si Lark. Knows his role, knows na siya talaga yung magiging win condition ng Team Falcons ngayon, especially since si Kenji, medyo nahihirapan ni shot yung damage na kinakailangan niya. In terms of mobility naman kasi, hirap din naman sila huliin si Kenji, pero ang problema kasi, tuwing nag-uwigi Shadow Kill siya, sama-sama yung buong barangay ng SRG, so parang halos wala na rin, but in 3 seconds, this might be the last Lord na kinakailangan ng SRG to end things. And gusto ko lang din naman i-point out na pag ano ka pala, pag nandun ka pala sa backstage nyo, kailangan nag-iingat ka din kasi anytime pwedeng pinapakita pala kayo sa replay eh, Kenji. Ngayon, sinisilip. 8,000 HP for this Lord. May diversion play na ginagawa si Stormy para lang masecure nila yung SI, yung Lord na ngayon. Si Cram! Nagko-commit na nga doon. Wiki Shadow Kill na gamit na, pero parang aabangan nila kung saan nga tatakas doon. Si Kenji, ang ganda ng flicker in! Tapos, don't run Wolf King play from Cram. Once again, yung immortality niya magpo-pop. Masosustain pa rin talaga niya yung damage. The Feathered Airstrike is there, pero hindi tinamaan! Hindi tinamaan si Cram! Paanong nasayawan? At kumbaga, sobrang isang pixel na lang yata. Isa na lang! Isang tuldok. Kung meron pang bagay na mas maliit sa tuldok, yun na lang yata yung kinakailangan para Diversion. umabot. Pero diversion, may ginagawa na naman si Cram. May manggagaling sa gilid! May atake na naman siya! Ay, mapended play. Hinihuli talaga na ngayon si Lord. Lord marching in the middle lane and SRG undefeated secures their spot at the knockouts. Patulog ay hindi gumana sa ultimate panggulat. Bakit? Kasi ang capsule na tinatawag nating Super Good Night ay walang talab to the man named Cram. SRG sweeping Team Falcons. Parang ito na sana ito yung pinakamalapit na naging laban para dito sa ating serye. I gotta say, for Team Falcons, andun eh. Sa mga hindi nakakaalam, everyone was like literally shouting during that series dito sa studio kasi akala namin tapos na pero hindi pa pala. Pero doon natin may kita yung hope para dito sa ating MENA team. Nakita mo na talaga kahit na yung draft ng Team Falcons with the Hilda pickup at saka the Ruby pickup, malalugi talaga sila. They didn't make it feel that way. Nag-cross map play sila, magaling sila mag-trade. Grabe si Super at saka si Goodnight. Yung pinag-usapan natin kanina, yung combination nila, pag nakukuha sila ng magaling mag-crowd control at magaling mag-burst, yung mahirapan yung kalaban nila. Nakita natin yun. Problema nga lang, dinala sa Selangor Red Giants na yung parang masasabi ko lang, yung nalaro doon ng SRG, Malaysian na Malaysian yung galaw eh. Yeah, and honestly, they had a plan in mind, diba? Unfortunately, I think hindi lang gumana yon at some point in time, lalo na kung tutuusin yung unang minuto, yung mga unang minuto na naging laban nila. Kasi medyo nahirapan itong si Yums upon trying to find his way in, pero it didn't seem to work that way. Tsaka parang ang ganda talaga nung mas nakita natin dito yung mga pwede pa ipakita mga teams. Yeah, and in addition, I think that it is now time para ibigay yata natin kay Mara and kay Sandstorm.
Malaysia. Stormy, congratulations. Thank you. Selangor Red Giants managed to advance to a knockout stage, and you kept your win streak. It's been 4 months. How easy was it for your team to keep that all throughout here at MSC? I think big thanks to Arcadia because without him, we can't do anything, right? So credits to Arcadia and Vicky. So with the coach, they're crediting their success to their coach. They're very smart. Yeah, true. And you know what? I'm honestly looking forward to your next matchup because you guys are going to be going up against Fnatic Onic, and they are touted to be one of the favorites to take the MSC. So my question to you is, how do you feel going into that matchup? We're very excited to face them. Yeah, we can't wait, honestly. You know what? I love that. I love that, staying positive, staying focused, and that's exactly what we want to see when we're looking at MSC 2024. So ladies and gentlemen, we are going to get ourselves ready for the next set of games and see exactly what's going to happen, and we're going to head back straight to the studio. Let's go. Ako na.